Alas 5:04 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-16 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Good morning, Annie. Oh, hindi ba maulan sa pinanggalingan niyo po? Hindi naman. Medyo marami lang tayong nakasabay na mga sasakyan dyan sa South Luzon Expressway, especially itong northbound. At maging dito sa EDSA, maraming mga sakyan at mga motorsiklo, Ani. Okay. Kahapon ay may mga pagulan hanggang gabi. Doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, lagi po kayo magbabantay, makikinig ng magiging lagay ng panahon para makapaghanda po kayo. Lalo na doon sa mga kababayan natin na nakatira doon sa mga danger zone, danger area. Maraming salamat po. At syempre, ngayong umaga, sino makakasama natin? Makakasama natin ngayong umaga, Ani, ang ating global correspondent na si Noel Poliarco na nandun sa Alberta, Canada para ihatid ang mga balita mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, Noel, magandang umaga sa inyo. At syempre, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dyan at nanonood. Salamat, amigo Sherwin. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pinamulaanan ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang anyay mga aligasyong nakasaad sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court o ICC na nagmula sa Office of the Prosecutor. Partikular itong tumutukoy sa umano'y mga co-conspirators o kasabwat sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng War on Drugs campaign. Tinawag ni Senator Bongo ang pahayag ng ICC prosecutors na walang batayan. May pinapanigan at hindi patas. Iginit din niya na wala itong kaugnayan sa mga tungkulin at responsibilidad nung siya ay nagsilbing Special Assistant to the President mula June 2016 hanggang October 2019. Gayun din noong siya ay nagsilbing Executive Assistant to the Mayor of Davao City mula 1998 hanggang 2016. Paglilinaw pa ng senador, hindi kailanman siya napabilang nagkaroon ng kaalaman o nagkaroon ng otoridad sa mga naturang aligasyon. Mali rin niya na ang pahayag na siya ay naging Chief of the Presidential Management Staff noon dahil hindi kailanman napunta sa kanya ang responsibilidad na iyon. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na lalo pang lumiit ang mundo ng mga umano'y kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng anti-drug campaign nito. Kasunod ito ng inilabas na dokumento ng International Criminal Court o ICC kung saan pinangalanan ang umano'y co-perpetrators ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito. Naniniwala rin ang kongresista na marami sa mga nabanggitang umano'y magtataguna. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we get these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Hataw Balita ngayon. Magsasagawa naman ang House of Representatives ng memorial service para sa yumaong sa dating House Speaker Jose de Venecia. Pangunahan ni House Speaker Faustino Boje D. III ang formal na talumpati ng pag-alala sa buhay ni JDV
o kilala rin sa tawag na Speaker Joe. Gayon din ang ilang former speakers gaya ni na dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo, late Representative Martin Romualdez, Manny Villar at Feliciano Sonny Belmonte. Makikibahagi rin ang ilang senador sa eulogy. 5 beses naging House Speaker si Jose de Venecia na pumanaw sa edad na 89 noong February 10, 2026. Hataw Balita ngayon. Iginit ni House Public Accountants o Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang matibay na batayan para imbestigahan ng Kongreso at iba pang investigating bodies ang aligasyong text messages sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin sa umano'y kickback sa budget insertions. Ayon sa kongresista, ito ay hanggat hindi si Bersamin ang nagpapatunay ng authenticity ng umano'y komunikasyon. Ginawa ni Congressman Ridon ang pahayag sa gitna ng patuloy na panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na imbestigahan ang seryosong akusasyong ito ng Ombudsman. Hataw Balita ngayon. Hindi mo natatanggap ang Department of Public Works and Highways na ang bagong project proposals hanggat hindi natatapos ang mga nakabimbing proyekto ng ahensya sa buong bansa. Binigyan diin ng kalihim na ang hakbang na ito ay pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang mga nakabimbing proyekto sa itinakdang panahon. Ayon sa kalihim, hindi hahayaan ng administrasyon na masayang ang pondo ng bayan sa mga proyektong hindi napapakinabangan. Dahil dito, hinimok ni Secretary Dizon ang publiko na direktang isumbong ang anumang substandard, sira o hindi natapos na proyekto sa kanilang lugar. Anya, mahalaga ang papel ng publiko upang malaman ng ahensya ang mga estrukturang kinakailangang mabigyan ng agarang pansin at pagsasaayos. Kaya nga ngayon, sinabihan ko sila, bawal kayo mag-propose ng bago hanggat hindi napopondohan yung mga hindi pa tapos. Hindi ako tatanggap ng kahit anong project na bago kung hindi napopondohan muna yung uncompleted. Sa buong bansa po yun? Sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga gumagamit ng peking dokumento para lang makakuha ng ayuda kabilang ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, may kaakibat na parusa sa ilalim ng Revised Penal Code ang mga gumagamit ng peking dokumento. Ang babala ay kasunod ng insidente noong February 11 kung saan ang isang lalaki na nanghihingi ng medical assistance ay gumamit ng peking dokumento. Nagpakita umano ito ng peking person with disability ID at hindi din nagtutugma ang kanyang statement at interview sa isinumiteng dokumento. Ipinablatter sa pulisya ang naturang lalaki. Hataw Balita ngayon. Magsisilbing major hub ang lungsod ng Taguig sa kauna-unahang underground railway system ng bansa na may 5 sa 17 istasyon ng Metro Manila Subway Project. Bukod sa Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City, kabilang din sa itatayong mga istasyon sa Taguig ang Lawton East, Senate DepEd at FTI o Arca South. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, patuloy ang pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa national government at mga private developers upang matiyak ang maayos na papanahong implementasyon ng proyekto. Ang 33 kilometers Metro Manila Subway ay mag-uugnay sa Valenzuela City hanggang Parañaque na may koneksyon din sa NAIA Terminal 3. Hataw Balita ngayon. Ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Miguel Malbar FFG-06 kasamang mga crew nito sa India para lumahok sa maritime exercise. Ang BRP Miguel Malbar ang pinakamodernong warship ng Pilipinas. Lalahok ang Philippine Navy sa 3rd Indian Navy International Fleet Review at Multilateral Naval Exercise o Milan 2026. Ito ang unang paglahok ng Pilipinas sa isang naval exercise na gagawin sa India at unang
foreign mission ng BRP Miguel Malbar. Umalis ang BRP Miguel Malbar sa Pilipinas noong February 5 at nakarating sa India nitong Sabado, February 14. Hataw Balita ngayon. Nasa panganib umano ang higit 20 tripulanteng Pinoy na naka-assign sa Russian vessels ayon kay Senator Erwin Tulfo. Maaari niyang mapasapanganib ang kanilang buhay dahil sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayong linggo, inaasahang makikipagpulong siya sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong tripulante. Si Senator Erwin Tulfo ang siyang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Hataw Balita ngayon. Nakakuha pa ng 3 bangkay ng mga nasawi sa lumubog na MV Tricia Kirstine ang Philippine Coast Guard sa isinagawang underwater operations kahapon February 15. Sa kabuuan, nasa 57 na ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi dahil sa insidente. Higit 2 linggo na mula nang lumubog ang naturang ferry noong January 26, 2026. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:20 na po ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Katuwang na inaresto ng Bureau of Immigration o BI, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang Government Intelligence Agency ang isang 30 anyos na Mongolian national sa isang aviation school sa Iba, Zambales noong nakaraang linggo. Kinilala ang suspect na si Bulbatar Erdin, isang graduating pilot student na ang nasabing paaralan. Ayon sa BI, itinuturing na undesirable alien ang nasabing dayuhan dahil sa umano'y mga aktibidad na banta sa pampublikong interes at pambansang seguridad. Binigyan din ng Bureau of Immigration na hindi nila papayagan ang mga dayuhang mapatutunayang sangkot sa mga aktibidad na hindi naaayon sa kanilang visa status, lalo na kung maaring makompromiso ang seguridad ng bansa gaya ng paggamit ng mga civilian training facility. Hataw Balita ngayon. Hanggang harvest season na lang ang natitirang supply ng imported na sibuyas ayon sa Department of Agriculture. Sa datos ng DA, nasa mahigit 4,400 metriko tonelada ng pulang sibuyas ang natitira sa 82% ng mga cold storage warehouses, habang nasa higit 5,200 naman ang mga puting sibuyas at halos lahat ay imported. Tatagal hanggang February 19 ang supply ng mga pulang sibuyas, habang hanggang March 15 naman ang mga puting sibuyas. Bagaman may inaasang dadating na mga supply na imported na sibuyas ngayong buwan, tatagal lamang ang mga ito hanggang sa Marso. Hataw Balita ngayon. Inalis na ng Department of Agriculture ang temporary ban sa pag-aangkat ng mga manok o poultry products mula naman sa the Netherlands. Kabilang sa mga ari ng angkatin ang poultry meat, day-old chicks at ang mga itlog kung galing ang mga ito sa designated disease-free zones. Tiniyak ng Bureau of Animal Industry na sapat ang veterinary oversight at magpapatupad ng mga hakbang ang Netherlands para maiwasan ang transmission ng sakit mula naman sa mga manok. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Alberta, Canada. Mas magandang araw sa inyo, amigo Sherwin at Annie, at sa ating mga taga-subaybay. Pinangangambahan ngayon ng mga otoridad sa Wellington, New Zealand ang posibleng paglaganap ng water contamination sa lugar matapos na makaranas ng aberya ang wastewater treatment plant nito. Lalo pang nagpakomplikado sa sitwasyon ang masamang lagay ng panahon sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Patuloy ang paglilinis at pag-inspeksyon ng mga otoridad sa Moa Point Wastewater Treatment Plant.
isang malaking planta o pasilidad na naglilinis ng maruming tubig galing sa mga bahay at gusali sa Southern Wellington, New Zealand. Ito'y matapos na makaranas ng aberya ang pasilidad, kung saan ang screening system lamang nito ang gumagana at hindi ang biological o ultraviolet treatment system na naglilinis ng mga mikrobyo o bakterya sa mga tubig. Sa nasabing pasilidad ay may tinatawag na 2 outfall pipes na ginagamit sa pag-dispose ng wastewater. Sa long outfall pipe, dumadaan ang screened wastewater na malayo sa shore o pangpang ng dagat, habang ang short outfall pipe naman ay mas malaki na pipe kung saan inilalabas ang wastewater malapit sa baybayin ng dagat. Simula pa noong February 5, hindi na ginagamit ang shortfall pipe dahil sa aberya sa planta para maiwasan na makontamina ang tubig malapit sa baybayin na maaaring magsapanganib sa kalusugan naman ng mga residente sa lugar. Kaya't ang long outfall pipe lamang ang nagagamit sa pag-release ng wastewater na hindi nalinis ng UV system nito. Gayunpaman dahil sa pagsama ng panahon, gaya ng paglakas ng alon at malakas na pag-ulan, hindi na maiiwasang maglabas ng untreated wastewater na malapit sa baybayin. Nitong February 13 lamang, lumabas sa water sampling na isinagawa ng Regional Public Health and Greater Wellington Regional Council na positibo sa mataas na level ng Enterococcus bacteria ang tubig na karaniwan sa tuwing umuulan. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na iwasan muna ang paglangoy sa loob ng 2 oras matapos ang ulan upang makaiwas sa epekto nito sa kalusugan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nananatiling mahigpit at tensyonado ang ugnayan ng Estados Unidos at Europa sa gitna ng muling panawagan para sa transatlantic cooperation. Duda pa rin ang mga leader ng Denmark at Greenland sa pagbawi ni US President Donald Trump sa pahayag nitong pag-angkin sa Greenland. Ito ang humahataw na balita ni Nikos Chicano. Naging simbolo ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Europe ang Greenland, isang autonomous territory ng Denmark. Kahit binawi na ni US President Donald Trump ang sinabi nitong pwersang pagkuha ng pamamahala sa Greenland, nananatili pa rin maingat ang mga leader ng nasabing kontinente. Sa Munich Security Conference, tiniyak ni US Secretary of State Marco Rubio ang pakikipag-alyansa sa Europe. The United States of America will once again take on the task of renewal and restoration, driven by a vision of a future as proud, as sovereign, and as vital as our civilization's past. And while we are prepared, if necessary, to do this alone, it is our preference and it is our hope to do this together with you, our friends here in Europe. For the United States and Europe, we belong together. Ngunit, iginiit ni Rubio na kailangan sundin ng mga kaalyado nito ang vision ni Trump, lalo na pagdating sa national borders, soberanya at reformed global order. Bagamat nagbigay ng ginhawa sa mga delegado sa naturang event ang talumpati ni Secretary Rubio, marami sa kanila ang pumansin sa tila hindi patas na alok na partnership nito. Sinabi ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen na naniniwala siya na nais pa rin ni President Trump na angkinin ang Greenland. Para naman sa Prime Minister ng Greenland na si Jens Frederik Nielsen, unacceptable ang pag-pressure sa mga mamamayan sa kanyang bansa. Ngunit may ilang hakbang na rin ang ginawa sa tamang direksyon. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon! Mariing nanindigan ang Canada na ang tanging paraan upang muling magkaroon ng diplomatic relationship sa Iran ay sa pamamagitan ng pagbabago ng pamahalaan nito. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Jeffrey, ano ang sitwasyon sa pagitan ng Canada at Iran sa kasalukuyan? Noel, nagbigay ng pahayag nitong Sabado, February 14, si Canadian Foreign Affairs Minister Anita Anand na hangad ng Canada ang pagbabago sa pamahalaan ng Iran. Aniya, hindi bubuksan ng Canada ang anumang diplomatic relationship sa Iran kung hindi magbabago ang rehimen sa bansa. Kalinsabay nito, inanunsyo din ng opisyal na 7 individual ang muling nadagdag sa bibigyan ng sanctions sa ilalim ng Special Economic Measures Iran Regulations. Ang mga pinatawang ito ng sanksyon ay konektado sa ahensya ng Estado ng Iran na irresponsable sa pananakot, karahasan at sa transnational na panunupil sa mga Iranian dissident at sa mga human rights defender.
layo ng pagpapairal ng sanksyon na ito na may parating sa Iran na hindi kukonsintihin ng Canada ang tangkang pananakot, pananakit o pagpapatahimik sa sino mang gumagawa ng kilos protesta laban dito. Matatanda ang taong 2012 nang putulin ng Canada ang diplomatic relationship nito sa Iran. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, ano ang mahalagang nagagawa ng sanctions na ito? Yes, Noel, ang mga hakbang na ito ay nagpapataw ng pagbabawal sa pakikitungo at epektibong pag-freeze ng anumang mga ari-arian ng mga taong may sanksyon. At ang mga nakalistang individual na ito ay hindi rin tatanggapin, Noel, sa Canada sa ilalim ng Immigration at Refugee Protection Act. Noel. Alright, maraming salamat, Jeffrey Coz, live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Maraming salamat, Noel, at patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Amin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, February 16, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong 3 weather system na nakakapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang northeast monsoon na umiiral dito sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon po, bahagya po itong humina, kaya dito na lamang po ito nakakaapekto. At inaasahan naman po natin sa mga susunod na araw, magkakaroon po muli tayo ng bugso nitong northeast monsoon or amihan. Pero hindi po natin inaasahan na magiging kasing lamig pa rin ang ating mararamdaman, kagaya po ng mga nakaraang araw. Samantala, yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot nitong northeast monsoon, which is malamig na hangin, at easterlies, mainit at malinsangan na hangin, yung salubungan po nitong dalawa ay nagpunta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto naman dito sa eastern section ng northern Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng shear line, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Inaasahan din natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman nitong easterlies dito sa may Aurora at Quezon. Para sa may Batanes, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte, makakaranas naman sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot ito ng northeast monsoon. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, makakaranas tayo ng mainit at malinsangan, lalo na po sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm o kaya mga isolated rain showers, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para dito sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 23 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang kanilang inaasahan, dulot ito ng easterlies. Pero asahan din po natin, makakaranas din sila ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa, pati na rin ang website hinggil sa nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. For Tacloban at Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Para sa Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, magandang umaga at maraming salamat. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Magtatayo ang Albay Provincial Human Settlement Office ng nasa 150 prefabricated housing units para sa mga residenteng naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Si Jerry Galicia humahataw. Maglalaan ang lokal na pamahalaan ng Ginubatan katuwang ang Albay Provincial Human Settlements Office na humigit kumulang 150 prefabricated housing units para sa mga pamilyang nangangailangan ng relokasyon. Itatayo ang mga naturang housing unit sa Bubulusan Resettlement Site sa Barangay Bubulusan sa Bayan ng Ginubatan. Nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng pamahalaan upang mapabilis ang paghahanda ng lugar at masiguro ang napapanahong paglilipat ng mga displaced families tungo sa mas ligtas na tirahan. Samantala, modular shelter units naman ang ilalaan para sa mga pamilya na apekto ng pagbaha, aktibidad ng bulkan at naitirang sinkhole sa Barangay Masarawag. Nagpulong na ang Albay Provincial Human Settlements Office, Ginubatan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ang Municipal Social Welfare and Development Office upang isapinal ang deployment ng mga temporary housing units. Nilagdaan na rin ng sangguniang palalawigan ng Albay ang isang resolusyon nagbibigay ng pahintulot kay Governor Noel Rosala na pumasok sa isang Memorandum of Agreement sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa implementasyon ng naturang proyekto. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Mahigit naman 1,000 benepisyaryo ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng programang Liwanag at Tubig Assistance o LITAW ng Department of Social Welfare and Development sa bayan ng Katayngan sa isla ng Masbate. Nagbabalik si Jerry Galicia. Naglaan ng mahigit 2 milyong pisong tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente ng Katayngan na naapekto ng bagyong Opong. Sa ilalim ng programang Liwanag at Tubig Assistance, nasa 1,300 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 2,000 pisong ayuda na maaaring gamitin sa pagbabayad ng kanilang electricity at water bills. Ang tulong ay pinagkaloob bilang one-time cash assistance para sa mga pamilyang may mababang kita na nasalanta ng naturang kalamidad. Layunin ng programa ng DSWD na mapagaan ang pinansyal na pasanin ng mga apektadong pamilya habang sila ay bumabangon mula sa epekto ng bagyo. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na padakasin ang suporta sa mga komunidad upang tuloy makarecover mula sa sakuna. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa napapanahon at mas responsive na mga interbensyon tuwing may tumatamang kalamidad sa bansa. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Nagningning ang kulay at saya sa Tabuk sa kauna-unahang Luminawa Float Parade. Tampok ang makukulay na karosa na sumasalamin sa kultura, kapayapaan at pagkakaisa ng mga mamamayan. Kaya't hindi lamang ito naging kahanga-hangang tanawin kundi isang makabuluhang pagdiriwang at promosyon ng mayamang pamana ng Kalinga. Itong humahataw na balita ni Grace Doctolero. Namayani ang diwa ng pagkakaisa at kultura sa ikapitong Budong Festival kasabay ng ika-31 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kalinga. Pinangunahan ng pamahalang palalawigan ang Luminawa Float, tampok ang artwork ng dalawang magkakapit kamay bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Kasama rin dito ang mga larawan ng kilalang Kalinga artist na si Wangod at ng Yumaong Alonso Saclag Sr. Lagi nating sinasabi na diversify no yung inyong offering kasi you have so much to show, and is also one way of encouraging them to be creative
by displaying kung ano yung imagery through the float parade, no, ng mga different municipalities. So we can be able to siguro understand kung anong meron sila through the display of their floats, and then makita natin how creative the people of Kalinga are. Sabi ni Secretary Frasco kanina, karamihan daw sa mga festival na napupuntahan niya, it's either they're going to portray yung mga produkto, mga ganon, or religious fiestas and others. Pero iba dito sa amin kasi culture ang papakita namin dito. Kinagiliwan ng mga manonood ang mga float ng 7 munisipalidad at ng Tabuk, kabilang ang Unoy Festival ng Tinglayan, Binungol at Machachaton Festival ng Balbalan, Slow Food at Salip Festival ng Pasil, Laga Festival ng Lubwagan, Sumkad Pinokpok ng Pinokpok, Mataguan Festival ng Tabuk City, Kape Festival ng Tanudan at Pamana Festival ng Rizal. Yeah, and I'm wearing my Kalinga colors today, so pretty happy about that. Oh, I love it. So when you come to the province, you get immersed in the culture, as opposed to going to the tourist towns. There's more foreigners, more tourists. Where here you're in the culture, right? So I really enjoy it. Nangunang munisipalidad ng Tanudan at tinanghal na grand prize winner na may 150,000. Pumangalawa ang Lubwagan na may 100,000, habang pumangatlo ang Balbalan na may 80,000. Ang iba pang kalahok ay tumanggap ng tig 50,000 bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at pagiging malikhain. Tinanggap ng mga local chief executives at kinatawan ng mga nanalong munisipalidad ang kanilang mga premyo sa formal program sa Kalinga Sports Complex nitong February 14. Since Lubwagan is known as the capital weaving of Kalinga, we have here the Laga. Laga means weaving. Yeah. So we have this backstrap weaving. These are the different products of our weavers. No? So this is passed down through generations from the, of course, our ancestors. No? So we want to preserve this weaving, this backstrap weaving, because now there's a lot of machine printed materials which are copying the designs of our local weavers, and this kills the livelihood ng ating mga kababayan na naghahabi. We are portraying the weaving, the source of livelihood of Lubwagan, Kalinga. Ayan, napakaganda oh. Tignan mo, ito talaga, it depicts the history of Lubwagan. Kalinga, ayan. Lahat ito may meaning, ma'am. Kaya nagagandahan talaga ako, and I'm very proud of this product. Bawat float na nakaparada rito ay may kwento ng kani-kanilang bayan, produkto, kultura at tradisyon na pinagsama sa makukulay na disenyo, nagpapakita ng pagkakaisa at pride ng Kalinga. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Danawa ng mga float nila, tinan mo naman. Nakaranas ka bang makasakay ng ganyan? Wala pa. Pero nakakatulong yung mga ganyang festival sa mga kagaya niyan sa Baguio para maka-attract ng mga local tsaka international tourists. Promote ng tourism. Yan, oo. That's very good. Ano po? Kaya yung mga nagpupunta dito sa Pilipinas, mga foreigners, inaano nila, yung lakad nila, as much as possible, masama yung pag-visit sa Baguio. Isa yan, di ba? So, yung binabanggit kanina ng mga napakagandang mga produkto, sabi niya, may yung mga design, may iba't ibang ibig sabihin. Nakakatawa. Tabuk. Yan, parang yung lugar ng Tabuk. Ayan, mountainous talaga yan. Ano po, doon sa mga nakaranas na dyan. Tsaka bukod dyan sa pinakita nga, o binalita sa atin ng Grace, yung isa pang sikat dyan, di ba? Yung talagang dinadayo, yung Panagbanga o yung Panagbenga Festival dyan sa Baguio din na, Ani? Opo, lagi. So, yung Baguio, maraming maipipresent na pride nila. Yung kultura at tradisyon talagang hindi nawawala dyan. Nagpapatuloy ang pag-promote ng kanilang kultura at tradisyon. Ayan, kita mo na lang yan. O, kita mo? Kaganda talaga yan. O, imagine. O, ano naman yan?
yung ulo niya, ano kaya ang ibig sabihin nun? Anong hayop yun? Hindi ko masyadong nakita adet yan na ano mo nga Madalas ulit. yung mga gamit nila sa pagsasaka. Kalabaw. Ayan. Kalabaw ba yun? O ano? Hindi mo kalabaw yun. Ayan. Okay. Ito naman, ano to? Ito yung sinasabi kanina. Sandali lang, nawala na. Yung sinasabi na bawat kulay niyan, bawat design, may ibig sabihin. Ayan. Si Lakay, naalala ko, kayang-kaya ipaliwanag ni Lakay, palibasa si Lakay ay taga-Riyan. Ayan, from Baguio City. Okay, good morning Lakay. At ito naman, ano tong mga ito? Okay. Medyo mabilis lang yung ano niyan, yung ano, kaya hindi natin ma-distinguish. Napakalaking banga ba yun? Anong nire-represent yan? Siguro yung mga tradisyon na pinaglulutuan. Gamit sa pagluluto, doon sila nagluluto. Pinapaliwanag ni Grace Cassin Cosari a while ago. Sherwin. Alright. Ayan. At dyan sa Baguio, mamaya pupunta dyan sila, sila Jessie Malana, ayan, tsaka sila Chris Habila, Arman Vasquez, sila Tina Payumot, yung mga kasamang servants dyan mula sa Pasig, Ani. Ayan, may ingatan nawa po sa biyahe ninyo. Ayan. Okay? Shoutout na daw. Oo, na-shoutout ko na sila. Sige, i-shoutout na din natin. Total lang shoutout tayo lagi. Ayan. Maaga-aga nga lang yung shoutout natin, Adet. 5 minutong shoutout ito. Ayan. Okay. Sige. Christian, maraming salamat kay Christian, si Jerickson, maraming salamat. 5 minutong shout out. Josa Ibanez, kasama natin si Races, maraming salamat. At syempre dito kay Justin. Sino ba yung natin? Sino ba yung ating technical director? JC Valdez. Maraming salamat, JC. Kasama natin si Belinda Aquino. Maraming salamat, Belinda Aquino. Justin, kasama syempre. Nariyan si Igad, nariyan si Rodrigo. Sino pa? Si Luel. Sino pa? Adet, syempre, hindi natin makakalimutan yan. Adet. At binabati na natin sa mga pagkakataong ito si Joan Nano. Maraming salamat. Good morning sa inyo. At si Sarah. At yung mga, ito, lagi natin nakakalimutan. Yung mga editor natin. Yan si Rodrigo, nabanggit ko na. Yung mga editor natin, yan, ilagay mo dyan, Diyosa. Yung mga editor natin, good morning. Sino? Conrad. Sino pa? Si Sam Cute. Ayan. Si? Sam Cute yun. Sam Cute ba yun? Si Sammy. Ayan. Shoutout ko na rin si Elena Yang ng Sinpong Taiwan, tsaka si Emma Shikuhara ng Japan. Mga masusugid nating taga-subaybayan. Of course, ang aking tita, si Tita Nene La Pastora and La Pastora family. Ang aking may bahay si Glenda. At sa aming unika iha, si Alicia, nagpe-prepare na dahil maagang napasok sa school yun ni Ani. Ayan. Sa lahat ng mga bata na maaga pang gumigising para pumasok sa eskwela, magandang umaga po sa inyo. Brad Oscar Antonio and family, magandang umaga po. At syempre, yung mga taga-IT natin, wag natin kalilimutan. Nariyan si Lawrence, nariyan si Cardo, nariyan si Arian, nariyan si Jeremy, si Berniel, sino pa ba? Ayan, nabanggit ko na rin ba si Ronald at saka si Joy kasama si Luel. At syempre mga kasambahay, batiin natin yung mga Vice President natin. Total 5 minutong binigay sa atin ni Adet. BP Noli, BP Jerry, kasama din po si BP Bong, si BP Joseph, and BP Ruth Soriano. At syempre si Mami Betrason, kasama din po si Brad Daddy at ang mami ni Attorney Ruth. Si JMJ Eusebio, of course. Syempre. At saka si Ate Arlene Rason. At syempre, babatiin ko na rin. Sila Grace, naghahanda na yan. Si Mon at saka si Victor Cusari. Mayroon pa ba? Nariyan din si George Bardelosa. Ito yung mga news editors natin sa production. Night shift yan. Ayan. Conrad Santos Jr. and Sam Navarro. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, David Manangan, CJ Makalala III. Ayan. At saka si Shun Irese. Magandang umaga po sa inyo. Neil Nazareno at saka si Isra Herona. Mayroon pa isisingit. Alam mo, pag maganda itong binigay ni Adet, 5 minutong shoutout. Pero okay na ako. Pero si Hener Aliparo, tsaka si Jassy Bertalia, ayan, sinashoutout din natin. Ayan, i-shoutout ko na rin si
Alex Montesa at saka si Bernie, yung ating pilot. Okay na kami, Adet? Sige, okay na daw sabi ni Adet. Lahat na natin. Sige, shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video o ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 12. Ihilig mo ang iyong puso sa turo, at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-16 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.